Can we shout hallelujah? I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father God. Sige po, lahat po tayo tumayo muna po. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sige po, bago po tayo manalangin, pwede po bang batiin muna natin ang ating mga kasama sa oras po na ito, sa ating pong mga kasama nyo sa upuan, kaliwat kanan, harap likod. Yan, sabihin mo, you are blessed today. Amen. Sige po, bawal po, walang kausap. This is a celebration day with our Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, magkamayan po tayo. 5 tao, sabihin mo, you are blessed today. Blessed na blessed ka ngayon sa oras to. Pag di nyo kilala, please ask their names. Hallelujah. And ask them, how are they doing? Kamusta po ba sila? Sige po, kamustahin nyo sila. Tanongin nyo pangalan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sino po dito excited sa gagawin ni Lord? Amen. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Can we shout, thank you, Jesus? Sabihin mo sa katabi mo, the Lord loves you and I love you too. Amen. Amen. Hallelujah. So welcome po sa ating 7 a.m. service on behalf of Bishop Ted and Reverend Lily. Sila po ay nasa Canada. Kasama po nila Pastora Joyce. At nag-celebrate po sila ng anniversary sa Sunday, on Saturday po doon. So bukas po doon ay mag-celebrate po ng anniversary sa ating simbahan po sa JCTD, Vancouver, Canada. And then the following week, susundan naman po sa JCTD, Toronto. So praise the Lord. Talagang parami po ang JCTD for the glory of God. Amen. Sa lahat po nanonood ng online, so welcome po sa ating service. Please do join us, do participate. Don't be just spectators. Comment and like and share this video. So, maraming salamat po. So, we just want to welcome also our pastors from JCTD Abu Dhabi, Bren Ryan and Pastora Jen Ortega. Meron po bang mga balikbayan sa oras na ito? Amen. Balik church. Amen. Balik loob kay Lord. At sila Sister Klein at si Architect, hello po. Ayan, from JCTD Central pero galing sa Qatar. Amen. Palakpakan natin sa Lord sa buhay po nila. Praise the Lord. So maraming din salamat po. I just want to take this opportunity din po to thank JCTD family for praying and supporting po yung nakaraan na kasal. Maraming salamat po on behalf of myself and my wife. May wife na po pala ako. Hello. Maraming salamat po kay Lord at sa JCTD family and friends. Maraming salamat po. So shall we all pray? Hallelujah. Father God in heaven, Holy Spirit, Jesus, we thank you, Lord. We love you. We invite your presence, O God, upon this place. And Lord, as we study and as we listen to your word, let your presence be upon us, O God. Hide your servant behind your cross and let your glory shine alone sa lugar na po na ito. And Lord, we want to lift up the name of Jesus, the only name of Jesus, because we believe there's power in the name of Jesus. Lord, you said in your word, if there are 2 or 3 gathered in your name, you are there in their midst. We believe, Jesus, that you are here in our midst, Lord. Katagpuin mo ang bawat panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito at dalangin po namin, hindi po kami lalabas sa lugar na hindi namin nakatagpo ang iyong presensya sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Dalangin po namin ang bawat salita na aming pag-aaralan ay mangungusap sa aming mga puso at sa aming mga buhay. At Panginoon, dadalhin namin ang iyong presensya sa oras na ito, Panginoon. At Lord, we want to be worthy sa iyong harapan, Panginoon. At kung meron ka man nakikita na hindi ka nais-nais sa aming mga puso, sa aming mga buhay, pagkalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Lord, cover us tightly with the blood of Jesus. And Lord, alisin lahat ang spirit of doubts and unbelief sa lugar na ito. And Lord, we ask you, Jesus, to command your angels to arrest any spirit that's not from you sa lugar na ito. And Lord, we let loose the power and the anointing of the Holy Spirit sa lugar na ito. We thank you, Lord, for the fire, for the excitement, for the love, for the joy. In Jesus' name we pray and everyone say, Amen and Amen. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Before you sit down, please tell to your neighbor, grabe ang gagawin sa iyo ni Lord.
Amen. Hallelujah. Bago pa tayo mo po, isa na lang po. Alright. Again po talaga, let's exercise our bodies. Amen. Amen. Ang malakas na kapangatawan ay lalong magpupuri sa Panginoon. Ay sabi mo sa kanya, bibigyan ka ng kalakasan ni Lord. Diretsohin na po natin. Let's open up our Bible sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Ulitin ko po, buksan natin ating mga Biblia sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. And I'll read this in Tagalog po para lalong natin maintindihan. So we have English translation sa ating mga screens. Andyan po ba? Ayan. Meron po ba tayong Tagalog? Ayan. So I will read this in Tagalog. Sabi po sa verse 1, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko ay namuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa namatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Sabi po sa verse 2, ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Sabi po ni Elisha, Prophet Elisha, ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Sabi po sa verse 3, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Verse 5, umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Verse 6, hindi alam ng ina na puno na ng lahat kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Last verse, verse 7, pumunta siya sa kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin niyong mag-iina. May God bless upon reading of His word today. Sino po dito sa kalagitnaan ito, yung may kailangan, may kailangan bayaran, may kailangan aksyonan this week? Amen? Naniniwala po ba kayo na kayang gawin ni Lord sa buhay natin yung sagot na yan? Palakpakan na po natin na ating Panginoon ng malakas. If you believe, clap your hands to Jesus. Let's give the best clap offering to the Lord. Hallelujah! Can we shout, I love you, Jesus! Amen. Tayo po yung makakaupo na. Kayo lang po pala. And let's enjoy the presence of the Lord in this place. Sino po yung masaya sa lugar na ito? Sabi mo sa katibo, masaya ako dahil katabi kita sa oras na ito. Amen. So to those youth, students, amen, na nasa likod, kaliwat kanan, alright, focus, okay, don't use your phone or use your phone para sa mag-notes lang. Amen? Alam ko naman po ating mga magulang ay talagang focus at 100% ng attention sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. So sabi po sa ating binasa kanina, napaganda po na binasa natin, ito po ay pinamagatang when giving feels impossible. Sabi mo sa atin mo, when giving feels impossible. Minsan po, tinuturo po sa ating simbahan na magbigay tayo, magbigay ng tithes, magbigay ng offering. Pero dumarating din sa punto po na marami tayong pangangailangan dapat bayaran. Tama po ba? May maraming dapat pag-ipunan. Pero paano naman po kung inuutos sa atin ni Lord na meron tayong gawin through our finances? Magtanim tayo, mag-bless tayo ng pamilya natin, mag-bless tayo sa church natin, or something na maglalabas tayo ng kung ano po meron tayo. At kadalasan po ay nag-iisip tayo, gagawin ko ba yung pinapagawa ni Lord sa akin? Sabi mo sa atin mo, lagi kang makinig kay Lord. Sa binasa po natin, makikita po natin na ang Panginoon, Diyos,
na kaya po niyang i-multiply kung ano po yung willing tayong ibigay sa Kanya. Tama po ba? Sabi mo sa kanya mo, salamat sa buhay mo. At sabi po dito, dahil sabi po ng ating bishop, ang tema daw po natin for this month ay giving, ang pagbibigay po pala, giving is not about how much you have. Ang pagbibigay po pala ay hindi pala pinansyal lang or pera lang. Ang pagbigay din pala ay hindi lang pala kung ano lang ang meron ka, kung ano yung kaya mong ibigay, kundi kung gaano mong ka-willing, how willing you are to trust the Lord Jesus Christ, kung ano mo po ang nailagay niya sa iyong mga kamay. Sabi mo sa kanya mo, kung ano yung nasa kamay mo, kayang paramihin ng Panginoon. Ang tunay pong pagbibigay din po pala ay hindi lamang ano yung mga sumusobra sa atin. Hindi po pala yung pagbibigay. Nagbibigay lang tayo dahil, alright, I have a lot of shoes, I have a lot of food at home, I have a lot of money sa bank account. So magpapamigay ako, hindi po pala ganun ang pagbibigay. But ang pagbibigay po pala ay yung faithful obedience natin sa Panginoon. Wow! Sabi mo sa akin mo, faithful obedience. Lalong-lalo na po kapag marami tayong iniisip, babayaran, especially when it seems we have nothing left to give. Bakit po ba sa Bible, lahat ng storyang about sa pagbibigay, nagbibigay sila, nagtatanim sila, lalo na dun sa panahong walang-wala sila. Hello. Pero sabihin mo sa kanya mo, lahat magkakaroon sa'yo. Amen. We speak positive. Amen. We speak resurrection. Kung ano man sa finances natin, namatay yung finances mo, namatay yung bank account mo, we speak resurrection. Amen. Hallelujah. So sa binasa po natin sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7, gusto ko lang po bigyan kayo ng mabilis na background kung ano po yung binabasa natin. So, konting pag-aaral po. Si Prophet Elisha po, siya po yung successor ni Elijah. Sabihin mo sa atin mo, Elisha. So si Elijah muna po, and then ang naging successor niya ay si Elisha. Sa 2 Kings chapter 4 po, makikita natin na si Elisha ay nagpe-perform ng miracle sa tulong ng ating Panginoong Diyos. So that reflects God's provision and compassion sa lahat ng kanyang namimit. Lagi pong may miracles. Kung babasahin po natin yung verses 1 to 7, may isa daw pong asawa or balo ng propeta nung panahon na yon na nai-stress. Bakit nai-stress? Kasi maraming utang. Sino po yung may kailangan bayarang utang sa araw na ito, sa bukas, sa isang linggo? Amen? Amen? Yung gusto makabayad, itaas ang kamay at sabihin mo, makakabayad din ako sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen? Hallelujah! At yung ito pong asawa ng propeta na ito, na balo, sino po yung mga balo dito? Amen? Yung mga balo talaga, bless na bless si Lord. Amen? At her husband has died, and yung mga maniningil ay tinetreating po siya na gagawing alipin yung kanyang 2 anak. At makikita po natin dito na yung balo na yon lumapit doon kay Elisha at humingi ng tulong. Pero may sinabi po si Elisha sa kanya. She cried out to Elisha. Sabi po niya, your servant, my husband, is dead. And now, his creditor, yung pinagkakautangan ng asawa niya, is coming to take my 2 sons or 2 boys as his slaves. Yung babae po ay balo, mahirap, at she was so desperate na mabayaran yung kanyang dapat bayaran. Sino po yung marami dapat bayaran dito? Hallelujah. Amen. At she comes to the man of God without complaint, but with faithful expectation. Dapat po pala, pagka lumalapit tayo sa ating Panginoon, dapat we comes with expectation. Sabi mo sa atin mo, come with expectation. Pumunta po tayo sa lugar na ito, alam ko lahat po tayo dito may ina-expect na gagawin si Lord at kikilo si Lord sa ating mga buhay. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Alam niyo po ba yung sitwasyon niya? Parang ako at ikaw.
It reflects many who want to give. Gusto mo talaga magbigay, gusto mo magtanim, gusto mong i-bless yung katabi mo, gusto mong magbigay ng pang-enroll ng anak mo, gusto mong ganito, bilin or magregalo kung kanino man. But feel they have nothing left. Minsan ganun po tayo sa buhay na we want to bless, but the Holy Spirit is speaking to us, but Lord, saan ako kukuha? Ano ibibigay ko? So giving, yung pagbibigay po pala, nag-i-start po siya, nagsisimula siya from a place of brokenness. Kung ang nagbibigay, makakapagbigay talaga tayo ng damang-dama natin yung pagbibigay pag merong pagbasag sa atin. Hello. At not abundance. Why? Kasi po pag we pray for the prosperity and abundance or abundant life, pero pag di po, pag naisip po natin, kapag marami kang sobra, puno-puno ka ng abundance, para yung pagbibigay, parang walang dating. Hello? Pero yung the moment na yun lang ang kaya mo ibigay at yun na lang pinagkakaingat-ingatan mo, pinagkakatira-tira mo at bibigay mo kay Lord or kung saan man pinapabigay sa ni Lord, di ba po feel na feel po natin? Amen. I remember po when the Lord spoke to me na itanim po yung sasakyan na first car ko po na pinag-pray ko din kay Lord. Grabe yung bigat, pero nung nirelease mo, grabe yung saya sa puso. Hey, amen, hallelujah. At alam ko po, ang bawat po na JCDD member ay bigay ni Lord sa lugar na ito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bigay ka ni Lord sa buhay ko. Amen, regalo ni Lord yan. Amen. Why? Kasi we kept on encouraging each other. God listens to the cries of the faithful even in financial hardship. Alam ko po, siguro po meron sa lugar na ito, kagabi pa lamang, isang araw, nagpipray kay Lord, paano niya magkaroon ng spiritual breakthrough sa kanyang buhay, not just spiritual, financial, emotional, physical breakthrough sa kanilang buhay. At sabi po sa binasa natin, kung babasahin po natin, aaralin, God always listen to the cries of the faithful. Sa ibang sakit mo, be faithful. So, number 1 po, when giving feels impossible, tandaan po natin, number 1, God asks you to start with what you have. Lagi pong sinasabi ng Panginoon, magsimula po tayo. God asks us to start kung ano po yung meron tayo. Sabi mo sa tayo mo kung ano meron ka, sa oras na ito, palalaguin ng Panginoon. Amen? Sabi po sa 2 Kings chapter 4 verse 2, tell me what do you have in the house? Sabi po ni Prophet Elisha. At sabi po ng babae, nothing at all except a flask of olive oil, she replied. For example po, di ba po, karaniwan, pag tinanong ka, Mare, pare, Mars, meron ka ba dyan? Kamusta? Di ba po sa Facebook, pag kamusta, ang sunod, pahiram or pautang. Amen? As sinasabi natin, ang tiki-tuloy ng Pinoy natin pagka meron ka ba dyan? Wala. Uy, ang ganda, parang bless na bless ka ni Lord. Wala nga eh. Lagi po sinasabi natin ganun buhay. Kasi kasanayan po natin na we keep the blessings sa ating mga sarili. Amen? Sabi mo sa atin mo, meron ka ba dyan? Ano po ang sagot? Amen? Wala. Uy, parang, grabing parang, ano ka ngayon parang iba ang ano mo parang blessed na blessed ka, dami mong bonus sa kumpanya. Wala nga eh. Bakit po ba lagi natin bibig mukhang wala? Amen? Sabi, parang yung babae po dito, yung balo, sabi niya, nothing at all except a flask of oil. Wala nga eh, pero meron pala. Yung isang flask or jar of olive oil. 2 Kings chapter 4 verse 2, Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Isipin po natin ngayon, ano ang meron ka? Is it your talent? Is it your wisdom? Is it your kasipagan? Is it your love, your joy of doing something na passionate ka? Sabi po dito, your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Alam niyo po ba, nung nagtanong siya kay Elisha, yung balo nagtanong kay Elisha,
hindi naman po agad na-solve yung problem. Hello? Hindi sabi mo sa atin mo, hindi agad-agad. Madalas po, kapag humihiling tayo sa Panginoon, akala natin parang genie si God, ginagawa natin genie si Lord. Lord, I want to have a new car. Now na. Yeah, that's faith. Alright? That's faith. Faith is now. But akala natin, in a snap, yes, kaya ni Lord. Pero ready ka ba? Or handa ba yung sarili mo mag-receive ng ganong blessing? Akala natin parang genie si Lord, in a snap. So si Elijah po, doesn't immediately solve the problem. Ang ginawa po ni Elijah ay tinanong niya yung balo. What do you have? So sa araw po na ito, pwede ba mag-look up tayo kay Lord? Kung tatanungin tayo ni Lord, sabi, Lord, please have a solution sa aking mga problema sa oras na ito. At tatanungin sa iyo ni Lord, anak, what do you have? Sabi mo sa tayo mo, what do you have? Wow. Sinabi po ng babae ulit, she says, she has nothing, but she acknowledges a small jar. Karaniwan po ang ating Panginoon, ginagamit kung ano po yung meron na tayo. Sabi mo sa tayo mo, may built-in ka. Amen? May talent ka, may ability ka, may wisdom ka. Amen? Hallelujah! No matter how small, amen, kayang gawin ng milagro yan ng Panginoon to bring about a miracle. Alam niyo po, ang character ng isang laging handang magbigay sa Panginoon, hindi lang pera. Alam po, pagbibigay, hindi lang po pera eh. Oras, sakripisyo, yung buhay mo, lalo na dapat ibigay natin sa ating Panginoon. Amen. Yung attention mo habang ikaw yung nakikinig, that's giving. Giving your time, your attention. Amen. Quality time and devotion sa Panginoon. Amen. Giving heart doesn't focus on what's missing. Ang pagbibigay po pala, ang pusong mapagbigay, hindi nakatuon sa kakulangan, kundi doon saan? Sa kung ano ang meron ka. Na handa mong ipagkaloob sa Panginoon at sa Kanyang pinag-uutos. Yung balo po, nakita niya, yung oil, wala na, parang baliwala. Minsan po sa buhay natin, meron ka palang binigay si Lord sa'yo, akala mo, hindi importante, akala po natin, hindi siya ganong kahalaga. Sabi mo sa atin mo, kung ano ang meron ka, mahalaga yan kay Lord. Amen? Amen? Maybe your friends, maybe your loved ones, binigay siya ni Lord, at doon sa simula na yon, kayang palaguin at gawan ng milagro ni Lord yung kung ano meron po tayo sa oras na ito. We have this church, we have the land, we have the favor. Kayang gawan ni Lord yon ng miracles. Amen? Kung naniniwala ka dyan, pumalakpak ka ng malakas. And as we shout, Hallelujah! Church, ang ating Panginoon po, He doesn't ask us, hindi niya sinasabi sa atin, o hindi niya tayo hinihingan kung ano ang wala tayo. He uses what's already in our hands. Ginagamit lagi ni Lord kung ano yung meron ka. Amen? Amen. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo, yung pagmumukha na yan, talagang bless yan ni Lord. Amen. Sabi mo sa kanila mo, kahit ganyan ka, bless ka talaga ni Lord. Di ba po, sa John chapter 6 verse 9, kung alalahanin po natin at babasahin natin, I will read this for you po. There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? Tingnan po natin yung bata na nagbaon ng 5 bread or 5 loaves of bread and 2 fish na ginamit ni Lord para mapakain ang 5,000 men po. At sabi doon, plus pa kasi asawa at anak. For the huge crowd, nagkaroon ng milagro. God specializes in using little to accomplish much. Ulitin ko po si God ay laging gumagamit ng maliliit na bagay to accomplish yung mga malalaking bagay.
Sipin niyo po, 5 tinapay at 2 isda. Nung pinagpasalamat ni Lord at pinanalangin, nag-multiply, napakain at nagsobra-sobra pa. Sa oras po na ito, ano po ang meron tayo? Maybe po, ma-feel natin, ang liit nitong hawak ko, ang liit nung meron ako ngayon sa oras na ito. Maybe you feel that's too small yung blessing mo, yung bahay mo, yung time, money, influence mo. But God doesn't need a lot. He just needs your surrender. Katulad ng babae na tinanong ni Prophet Elisha, what do you have? Sabi niya, nothing. But naisip niya, meron pala yung isang jar of oil. Point number 2. Kapag tayo po pala ay sumusunod, it unlocks miraculous provision. Sino po dito gustong magkaroon ng provision si Lord sa buhay niya? Amen? Yung tipong wala ng pag-asa, pero magkakaroon ng pag-asa because God can create miracles and provision in your life. Point number 2, obedient giving unlocks miraculous provision. Sabi po sa 2 Kings chapter 4, verses 3 to 4, go and pour olive oil from your flask into jars. So, yung milagro po, naintindihan niyo po ba yung binasa natin? Si Prophet Elisha, sabi niya, ano meron ka? Jar of oil. At sabi niya, ano mangyayari dito sa jar of oil? Sa flask of oil? At yung milagro po, hindi po siya nagsimula until sumunod siya. Sabi mo sa atin mo, sumunod siya. Sa buhay po pala natin, the moment na meron tayong pangangailangan sa Panginoon, yun din po pala yung time na binibigyan tayo ng instruction at direction ng Panginoon. Sabi mo sa atin mo, lagi kang makikinig sa Holy Spirit. Why God allows challenges in our lives? Bakit po ba may mga challenges? Pwede naman lahat tayo always, everyday blessed. Everyday with abundance. Bakit minsan ay inaalaw ni Lord yung mga ganun pong bagay? Why? Dahil gusto po ni Lord na malaman natin na siya ang kumikilos sa buhay mo at hindi ikaw. Not by our own effort, but by His hands. Amen? Pwede naman, di ba pwede naman po? Kaya naman gawin po ni Lord yon. Yung babae po, nabalo, the miracle didn't start until she started pouring. Ano yung pouring? Yung pagbuho. Sabi po noon, kumuha ka ng mga sisidlan, lalagyanan ng oil, at yung oil na yon, isalin mo ng isalin, sabi po. So binigyan po ni Prophet Elijah si widow na, na isalin yung oil. Maybe po, siguro, pwede siya mag-focus doon kung isa lang to. Pero po ang nanaig sa kanya, she obeyed in faith. Sumunod siya ng mayroong pananampalataya. Sabi mo sa atin mo, lakasan mo ang faith mo. Sabi mo sa atin mo, palakasan tayo ng pananampalataya kay Lord. Maybe you don't believe kung ano yung sinasabi ng mga mga propeta sa'yo, nag-pray sa'yo, or kung sinong pastor nag-pray sa'yo, but you should believe the word of God. Amen? Amen? Walang katumbas yung salita ng Panginoon. Nakikinig ka na maraming teaching. Okay, the Lord will bless you, the Lord will give you abundant life. Paano kaya mangyayari? Maybe you don't believe, pero pagka tinuon mo yung sarili mo sa salita po ng Panginoon, lalakas yung pananampalataya mo. Hallelujah. At ano po ba instruction ni Elisha dun sa balong babae? Very specific. Sabi mo sa akin mo, specific. Sabi mo, unusual. Ano po yung sabihin nun? Detalyado yung instruction ni Elisha. At ano pa? Kakaiba. Sabi mo sa akin mo, kakaiba. Hindi niyo po ba alam, kapag humihiling ka kay Lord at nananalangin ka, pag sumasagot si Lord sa'yo at may pinapagawa, laging kakaiba yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Sabi mo sa kanila mo, parang ikaw,
Kakaiba rin. Amen. Walang katulad yung katabi nyo po. Amen. Palakpan nga natin si Lord. Amen. Sa kakaibang pagkilos niya sa ating buhay. Kung naniniwala ka, nakikilos si Lord sa kakaibang pamaraan. Pumalakpakan ng malakas sigaw mo. Hallelujah! It requires faith. Hindi yung pagsunod po pala, ang pagsunod merong pananampalataya din. Hallelujah! Maybe po tinatawag ka ni Lord na maglingkod kay Lord. God is calling you to obey and to surrender and to give your life, your talent to Jesus. Amen? Tinatawag ka ng matagal. Ang tanong, kaya mo bang sumunod? Amen? Sabi mo sa kanya mo, sunod lang na sunod. Di ba po ang mga magulang kapag ang anak ay masunurin, talagang yung pagpapala, yung pabor mo sa anak nyo po, ay grabe kasi masunurin. Amen po ba? How much more sa ating Panginoon? Hallelujah, amen? Ano po ibig sabihin ng mga jars? Kung hihimayin po natin yung salita ng Panginoon sa binasa na sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Ano ibig sabihin po ng jars? Empty jars. Ibig sabihin po nun, expectation. Sabi mo expectation. Ano po sa Tagalog ang expectation? Meron kang inaasahan. Sino po din may inaasahan si Lord? Kay Lord. Amen? Sino may inaasahan ditong may gagawin si Lord sa buhay niya sa araw na ito? Amen? Amen? Yung sakit mo, amen, paa, tuhod, balik at ulo, sumasakit, umaasa ka at you should expect that the Lord will heal you today. Amen? So yung empty jars, it represents expectation. Why? Hindi ba po sinabi po ni Prophet Elisha na hindi lamang kumuha ka ng kakaunting jars. Amen. Sabi po ni Elisha doon, kumuha ka ng mga lalagyan sa sidlan, kung gaanong karami, kung kaya mong kunin, hiramin mo, kunin mo, para meron kong paglagyan ng langis. So, sinasabi po pala sa atin ng Panginoon, when we have the heart to give, dapat mag-expect ka ng matindi sa Panginoon. Amen? Yung hinihiling mo, hindi lang yung pala doon natatapos po yun. May kaya pang, may beyond pa doon si Lord na nakanalaan para sa atin, para sa iyo at para sa akin. Amen? Amen? Siguro hindi lamang yung favor ang nilaan ni Lord, mas matindi pa ang nilaan ni Lord sa atin. Amen? Hindi lang isang bahay, kotse o material na bagay ang nilaan ni Lord sa iyo. Amen? Matindi pa ang ibibigay ni Lord sa atin. Why? We're not here because of the blessings. We're here because alam natin at kilala natin yung nagbibigay ng blessing sa atin. Amen? Sometimes kasi po, minsan, we go to church because the Lord will bless me at we will say, akin yon, blessing is mine. Okay, the favor is mine. Okay, I will be blessed and I'm blessed. But nakatuon ka na pala doon sa blessing. Dapat lagi tayo nakatuon sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Let's go back. She was not told not to gather just few. Ano po ang sabi po ni Elisha? Konti po ba? Ang sabi po ni Elisha, damihan mo. Kaya ngayon sa oras ito, lalabas ka sa lugar nito, damihan mo ang expectation mo kay Lord. Amen? Baka pumunta ka sa lugar nito, kagalingan lang, pera lang. Hindi po natatapos si Lord sa pera lang, sa kagalingan lang. Beyond that, don't just gather a few. Sabihin mo sa katabi mo, damihan mo. Amen? The miracle required private obedience, not public displays. Karamihan po kasi ng mga Kristiyano, lalong-lalo na sa social media, okay, sinasabi na they are reading the Word of God, they are praying, they believe in Jesus Christ, but it's just for public display, para lang masabi na Kristiyano sila. Ang tunay po palang kumikilos, ang pagkilos ng Panginoon, pagkilos at paggawa ng milagro ng Panginoon, ay yung walang nakakakita sa iyo. Kung gaano kang ka-faithful kay Lord. Amen? Your seatmate, hindi alam niya kung magano kinita mo sa linggong ito. Tama po ba? Maybe asawa niya po alam. Amen. Hallelujah. Amen.
Pero yung private obedience by giving your tithes, by giving our tithes and offering to Jesus, is just between you and God. Amen. Alam mo, actually, dapat po we don't need to teach this, but when we believe that God will create miracles in our lives dahil may relasyon tayo sa Panginoon, ay grabe, not just for public display. Amen? Na I will give my offering to the Lord. No. It's between you and God. It's between tayo at sa Panginoon ang nakakaalam. Amen? Giving often demands faith-based action. Ano yun? Yung ina-actionan mo, yung nag-i-step up ka, yung humahakbang ka sa pananampalataya because you know that God is your God. Ano po ibig sabihin nun? Na kapag tayo ay inutusan ng Panginoon, damihan mo na ang expectation pag inutusan ka ni Lord. Why? Pag ikaw'y sumunod, tsak, it is very sure na meron kang gantimpala sa Panginoon. Not because nakatuon ka dun sa gantimpala. No, hindi po. Dahil alam mo kung sino si Lord sa buhay mo. Marami po siguro umatin sa church, alam nila lamang, kilala nila ang Diyos sa kanilang buhay, ang banal na Espiritu, sa books, sa teaching, sa preaching. Pero ang tanong po, na-experience mo na ba ng tunay ang Panginoon sa buhay mo? Why not kilalanin pa natin si Lord sa buhay mo? Sa buhay natin. Amen? A generous giver prepares vessels. Ano po yung sabihin nun? We prepare something for the Lord. Ano po yung sabihin nun? Para lalo tayong, yung vessel, yung lalagyanan, yung sisidlan. Sabi mo sa kanila mo, i-prepare mo yung sisidlan mo. Alam niyo po yung pagsunod sa Panginoon. Pag may inuutos si Lord sa atin po, si Bishop, may inuutos si Lord. Sa inyo po, sa katabi mo, may inuutos din si Lord. The miracle na kailangan na magustuhin natin or kailangan po natin sa buhay natin. Alam niyo po ba, paano yun mag-action or mag-work in your life, in our lives? Ang sagot po doon ay ang pagsunod. Sabi mo, ang pagsunod. Obedience is the soil in which God's provision grows. Pagka sumusunod ka sa Panginoon, yung provision ni Lord lumalago. Ayun yung matabang lupa na tinataniman mo para lumago kung ano man yung hinihiling mo sa Panginoon. James chapter 2 verse 17, and I will read this for you. Faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Sabi po sa ibang version, faith without action is Proverbs 11:24-25. Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. The generous will prosper. Kaya makita mo yung katabi mo, mapagbigay saan? Sa lahat ng bagay, mapagbigay. Sa pag-encourage, sa pagbibigay ng oras, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagbabasa ng salita ng Lord, sa pagpupuri. Alam po kayo, I was observing kanina, nararapat ka sa papuri. Okay? Why not give everything to Jesus? Amen? Yung pagsamba na lang at pagpuri, ang kaya mong ibigay kay Lord, hindi mo pa maibigay. Pero sa oras na ito, alam ko, yung katabi mo, kayang ibigay na lahat sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord ng malakas. Diba? When we lift up their hands, sabi ng song leader, lift up your hands to Jesus and give all your best worship. Sabi ni Lord, ano ang meron ka? Yung papuri na lang meron ka. Hindi ipagdadamot mo pa ba yun kay Lord? Hello? Amen? Sabi mo sa atin mo, ano ba meron ka? Amen? God often waits for our action before He responds with His provision. Wow! Ano po yung sabihin nun? Madalas po, si Lord, nakaantabay lang sa'yo na umaksyon ka. At He will respond with provision. Tinetesting ka lang pala ni Lord. Wow! Sabi mo sa kanila mo, tinetesting ka lang pala ni Lord. Di ba po, yung mga sanay magtanim ng halaman, namumunga ko naman yan, bulaklak, hindi tutubo yan kapag wala kang tinatanim. Tama po?
At you grow it, you water it, pinapainitan mo sa araw. God often waits for our action before He responds with provision. Kasi kaya naman po ni Lord talaga actionan sa una. At the first place, kayang actionan ni Lord yan. Kahit may gawin ka't wala, ang inaantay lang ni Lord, kaya mo bang sumunod? Then pouring came before the overflow. Sino po dito yung hindi lamang po, isipin po natin, nung binasa natin, balikan natin, nung yung babae po, kumuha ng lalagyan, ng sisidlan, at she started to pour the oil. At doon po nagsimula ang milagro. May picture ba tayo dyan ng vessel or ng jar? Pakita natin. Yung, when she started to pour the oil, non-stop. Ay, wala pong nakagets. Sabi ko po, non-stop. Hindi lang non-stop, overflow. Sabi ko po, overflow. Sino gusto ng overflowing blessings mula kay Lord? Amen? Not just sufficient. Hindi lang sakto. Sobra-sobra. Amen? Walang katapusan. I really experienced po yung overflowing of blessings ni Lord din. When we go abroad, last week we were in Singapore po. So, sinama ko po si John Hill kasi wala akong kasama kasi si Bunchapo mayroong inatin na kasal. Ako rin po, kailangan ko attend ng kasal kasi 1 year na yon na plano. And really God ay kumilos po sa buhay namin. So lahat po na na-meet namin, they were so blessed. And grabe po ang pagkilos ni Lord. We really experienced the favor of the Lord sa lugar na po na yon. So na-witness ko po din sa sarili ko na alam niyo po, when we are obedient to the Lord, we will experience overflow. Not just sufficiency. Na sufficient lang, just enough. No, it's more than enough. When you give in obedience, God provides for your future. Ano pa yung sabihin nun? Pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, hindi lang yung ngayon, yung araw na to, ang ipagkakalob sa iyo ni Lord. Pati yung future mo, kayang ibigay na ni Lord sa iyo. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. God will generously provide all your need. Sino po gusto nun? Lahat ng pangailangan mo, ibibigay ni Lord sa iyo. Sinabi po dito, not just provide. Sinabi po dito, generously. Sabi mo sa atin mo, generously. Si Lord ba ay madamot? Hindi po. Madamot po ba si Lord? No, amen. He is so generous. Amen. Tingnan mo yung anak nga niya, si Jesus Christ, mismo binigay niya sa iyo at sa akin. How much more pa yung pangailangan mo? Then you will always have everything you need. Wow, ang ganda po nung translation nito. Let's all read. Let's all read this verse. 1, 2, 3, go. And God will generously provide all. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Wow. Alam po, ang hiling ko po kay Lord pag pinagpala po tayo, hindi lang ikaw lang yung makakaranas ng pagpapala mo. Hello? Andyan pa po ba kayo? Ang maganda mong when we say blessed, nung pinag-aaralan po namin, nag-sharing time po kami, na we are blessed generation, Bigens, oy. We say blessed generation. Talaga nagmamanifest po kasi yung mga youth natin, nakakabili ng sasakyan, nakamotor, nagkakaroon ng trabaho, Pero yung pag inaaral po natin yung meaning ng blessed, ang meaning po pala ng blessed, hindi ikaw lang yung pinagpala, kundi yung mga taong nasa paligid mo, kayang pagpalaan ni Lord through your life. Kaya po, ang hihilingin natin kay Lord, pag pinagpala ka, gagamitin kang ding pagpapala ni Lord sa ibang tao. Sabi po dito, tignan niyo po, and plenty left over to share with others. Ay grabe, pag kumain ka sa restaurant, lahat ng kumain doon, sagot mo. Hallelujah. Sino po yung gustong ganon? Because God really works in your life. Amen? O lahat ng nasa jeep, pag sakay nyo mamaya, libre na kayo. Wow. Because God really bless you so much. Amen? Sino po yung gusto ng ganon overflowing? Amen?
Amen? Grabe. And yung hindi ka makakapaniwala sa gagawin ni Lord sa buhay mo. Amen? Ano po ang kailangan natin gawin? Obey. Be obedient. Point number 3, God's provision matches the space we make. Sabi po nung 2 Kings chapter 4 verse 6, sabi sa verse 6, "Bring me another jar," she said. Aren't any more. Then the olive oil stopped flowing. Wow. Nung dire-diretso po ang pagdaloy ng oil habang sinasalin niya, walang katapusan. At sabi nung widow, "Ay, kuha ka pa, damihan mo pa." Sabi, wala nang lalagyan. Alam po, minsan, dahil puno ka na, hindi ka na makareceive pa ng more. Why? Kasi, Lord, okay na to. Ano na, Lord? Punong-puno na. The oil only stop when they run out of jars. Ano po ibig sabihin nun? Yung capacity po natin to receive is connected to our faith to prepare. Kaya pag pumupunta at may hiling ka kay Lord, dapat lalakihan mo yung capacity mo to receive the works of the Lord in our lives. Sabi mo sa atin mo, lakihan mo ang pagsalo mo. Sinabi ni ating bishop, lahat ng pagpapala, kunin. Ang nakuha mo, isang dakot na barya. Dapat lalakihan mo. Amen. Amen. Di ba, pag mabigat, sabi, laging dinojoke ni Bishop, di ba, ref, di ba, or bahay. Why? Your capacity to receive is connected to your faith to prepare. Sabi mo sa atin mo, lakihan mo yung capacity mo. Amen. Your anointing. Amen. When God will give us anointing, dapat lakihan mo, saluhin mo lahat. Amen. Why? Katulad po ng babae, grabe yung oil, non-stop, overflowing. Bakit tumigil po? Wala nang lalagyan. Kaya yung tinan mo yung bag nung katabi mo, walang laman. Amen. Kasi pupunuin ni Lord yung laman na yan. Amen. Pwede ba bang as an act of gesture, buksan mo and pag-pray mo, say mo, God will pour out His blessings. Amen? Sa bahay mo, sa lalagyan mo, sa bulsa mo. Amen? Amen? Pag naniniwala ka, sunod lang. Why? Sabi ni Lord, kakaiba. Pag nag-utos si Lord, kakaiba. Amen? Miracles begin when we act in faith. Hindi lang po sinasabi na nag-wait tayo with condition. Siguro pagka-bless na ako ni Lord, tsaka ako magbe-bless. Siguro pagtatanim na ako, magbibigay na ako pag-bless na ako ni Lord. No. Not when we wait for ideal condition. Pag siguro maglilingkod na ako kay Lord, bibigay ko yung talent ko kay Lord kapag may trabaho na ako, busy ka na. Or marami ka nang gagawin, ganap sa buhay mo. You have a lot of ideal conditions. Isipin po natin na lagi si Lord, God multiplies in motion. Ano pag sabihin nun? Na yung generosity ng Panginoon ay magfo-flow ng saan? Saan magagaling yung blessing? Saan po nagagaling ang blessing? Kay Lord. He opens the flow of divine supply. Hindi lang po sinabing galing sa katabi mo yung supply. Saan galing yung supply natin? Kay Lord. Sa langit. Grabe, bukas. Luke chapter 6 verse 38. Give and you will receive. Your gift will return to you in full. Press down, shake it together. Diba? Siksik, liglig, at umaapaw. Malakay chapter 3 verse 10. Diba? Lagi po natin sinasabi ito pag sa offering, bring all the tithes. I will open the windows of heaven for you. Lagi natin naririnig. Pero pag binuksan pala ni Lord yung windows of heaven, grabe. Sabi mo sa akin mo, grabe. Ano po ba yung nag-i-stop, nagiging hindrance ng blessings to receive? We limit God's flow when we stop making space. Wow. Minsan po sa church, we want also the presence of the Lord to be present.
sa kalahating kalagitnaan. Yung every Sunday, we experience miracles. Every Sunday, we experience deliverance. Every Sunday, we experience breakthroughs. We experience yung lifestyle na iiba, yung words na iiba. Why? Yung the feeling of the Holy Spirit. Why? Kasi we stop making space. Dapat po sa araw na ito, lagi tayo may space for the Lord to move in our lives. Sabi mo sa akin mo, make space. Huwag ka laging puno. Dapat lagi empty yourselves to God, to the Holy Spirit. And God will pour out until it overflows. Sabi mo sa akin mo, overflows. Even when it's hard, keep your heart and hands open. Pwede bang ilahad natin yung kamay natin sa Panginoon? Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, as I open my hands, I open my heart, enlarge my capacity to receive. In Jesus' name, amen. Kasi po, pag nilagay ni Lord, lahat po natin yung kamay natin. Okay? For example, okay, monetary, okay, pera. Kasya ba 10 milyon sa kamay niyo po? Hindi. Kaya kasya pala pag cheque, di ba? Amen. O kaya, cellphone, account number. Amen. Pag nilagay ni Lord ng bahay sa kamay mo, kasya po ba? Hindi. Kaya dapat lagi tayong our capacity to receive ay lalakihan natin. Amen. We should not stop making space for the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pag ang bulsa pong puno, punong-puno na ng laman, wala ka nang mailagay. Tama po ba? Yung bag nyo po, punong-puno ng kung ano-ano, wala ka nang mailagay. Pero pag empty, ilagay mo po lahat. Amen. Kaya mo. Point number 4, and as we close, God's provision has a purpose. Sabi mo sa atin mo, may purpose si Lord. 2 Kings chapter 4, verse 7, the last verse. May halong, pag-aaral ng salita ni Lord. Amen, hinihimay natin. Sabi po dito, sell the olive oil. Pay your debts. And you and your sons can live on what is left over. Wow. May another instruction at direction si Lord. Sabi nung una, ano po sabi nung instruction ni Elijah from the Lord dun sa widow? Kumuha ng sisidlan. Una pala, meron ka? Pangalawa, kumuha ka ng sisidlan. Tama po, at wala nang tigil yung pagbuhos. When she told the man of God what had happened, he said to her, now sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live on what is left forever. Sino ba dito gusto makabayad ng mga bayarin niya? Amen. This week, in the mighty name of Jesus, lahat ng bayarin po natin ay mababayaran. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord kung naniniwala ka. Amen. Cancellation of lahat ng utang. Amen. Ano po binigyan ng instruction dito? God's blessing ay hindi lamang po about survival or pang ngayong araw lang na ito. Pag nagpala po pala ang Panginoon, ay ito yung pagpapalang nakakalaya. Kasabi mo sa akin mo, pagpapalang nakakalaya. Wow. Ano ibig sabihin nun? Pag biniles ka ni Lord, makakalaya ka kung saan ka man nakagapos na pagkakautang. Amen? Amen? Yung maraming loan. Amen? Maraming amortization. Amen? Maraming hinuhulugang monthly. Pag biniles ka ni Lord, makakalaya ka. Amen? At future stability. Hanggang susunod mong generation, they will be blessed because of you. Because God really blessed you with overflowing blessings. At si Lord po pala, pag pinagpala tayo, sabi po sa Bible, the blessings of the Lord brings wealth and there's no sorrows with it. Pag pinagpala ka ni Lord, walang kakaibat na kahaselan, hindi ka hassle, hindi ka malulungkot dun sa pagpapala na yun. Yung pagpapala na yun, hindi yung pagpapala na yun na maglalayo sa relasyon mo kay Lord, kundi yung lalo yung maglalapit sa'yo. Hello? Pagpapala tong work ko, pagpapala tong blessing ko, pagpapala tong sasakyan ko, pero hindi yun ang maglalayo kay Lord. Kasi karaniwan po, pag pinagpala, naranasan pagpapala,
nakalimutan yung nagpala. Pero sabihin sa kanila mo, hindi ikaw yun. Giving positions us not just for help. Wow. Ang pagbibigay po pala, ang nagpuposisyon sa atin, hindi lamang para ikaw ay makatulong. Diba sabi po kanina, na pag pinagpala ka, yung pagbibigay mo, ginamit para pagpalain ka, hindi yun para lamang makatulong ka sa ibang tao. Hello? Kundi ano po, but for legacy. Sabi mo sa kanila mo, legacy. Magkakaroon ka ng tatak. Wow. Sabi mo sa kanila mo, tatak, bless ka. Amen? Hindi yung takbo ng takbo. Amen? Tatak. Amen? Tatak na ano, na pag nakita ka, andyan si ano, lahat excited. Why? Kasi blessed ka. Hello? Why? Because giving positions us not just for help, to help, but for legacy. Amen? Di ba po yung mga pag-eleksyon, alam mo yung politikong mapagbigay di ba? Kasi, di ba, nagpapamigay ng maraming blessing. Di ba, tatandaan natin, how much more, ikaw, Kristyano ka, may Diyos ka, pag biniless ka ni Lord, magkakaroon ka ng tatak, na sa buong kapitbahay mo, ikaw ang pinaka-bless. Amen. Sa buong magkakapatid, ikaw yung binibless ni Lord. Amen. Sa buong village mo, sa buong barangay mo, ikaw yung pinaka-bless because you always give and God has provision for your lives, for our lives. Hallelujah. Ano po, as we close, God's provision is proportional to our preparation in faith. A generous and obedient na puso ay makaka-experience ng overflow. Ano po ang susi? Generous and obedient heart. Sabi mo sa akin mo, generous and obedient heart. When we give in obedience, God provides for our future. Sabi po sa Bible, bakit ka magwo-worry sa kinabukasan mo? Kung ang mga ibon, pinapakain ng Panginoon. Amen? Di ba, nabasa niyo yung verse po na yun? Paraphrase ko po. Lalo na si Lord. Pag ikaw ay nagbibigay kay Lord, sumusunod ka kay Lord, wala ka na dapat ika-worry mo sa future mo. Why? Kasi tinatakan ka na ni Lord na bless ka, na anak ka niya. Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. When we give, we don't lose. Pag nagbibigay tayo sa Panginoon, hindi tayo nawawalan. Sabi mo sa akin mo, hindi ka nawawalan. Ano ibig sabihin nun? We sow into something greater. Nagtatanim ka para sa mas matindi at mas grabe pa. Not just for you, not just for us, but for those who come after us. Nagbibigay ka, nagtatanim ka, hindi lang para sa sarili mo. Para sa anak mo, para sa pamilya mo, para sa church natin, para sa mahal mo sa buhay, at para sa future mo. Amen. Amen. Ano po pinakamahalagang ibigay natin sa Panginoon? And as we close, sabi mo sa atin mo, ano ang pinakamahalagang kaya mong ibigay kay Lord? Unang-una, we should surrender our lives to Jesus. Amen. Hindi kailangan ni Lord ang pera mo, hindi kailangan ni Lord ang talent mo, hindi kailangan ni Lord lahat ng meron ka, kasi lahat yan galing po sa Kanya. Amen. Ang kailangan ni Lord, yung buhay mo. Ang kais-isang buhay na ipinahiram sa'yo, yung pagkalinggo, hindi mo pa maibigay kay Lord. This is the time. God is really, really coming very, very soon. Why not give and surrender your life, our lives to Jesus? Yung kais-isang buhay mo, nakakarinig ng tinig ko, ibigay mo ng 100% sa Panginoon. Na kapag ka Sunday, 100%, Monday to Friday, 50%, 60%, why not today, surrender everything to Jesus. Hindi mo na kailangan ng mag-antay ng feeling, ng music, ng someone will lay hand on you to wait for perfect condition to give. All you need to do is open your heart, be obedient, and offer your life to Jesus. And that's the start that God will pour out His blessings. When giving feels like impossible, lagi natin tandaan na kapag nagbibigay tayo sa Panginoon, hindi po tayo nawawalan. We are sowing a seed
for greater things, for greater blessings sa ating buhay. Let's all stand in the presence of the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ano po ang meron ka? Tanongin mo, ano ang kaya mong ibigay kay Lord? Amen. Maybe, kaya mo magtaas ng kamay. Why not give it to the Lord? Amen. It is the strength. Amen. Your words of encouragement. Or maybe your talent. Maybe you are really blessed financially. Amen. Let's invite the presence of the Lord once again in this place. What is your small jar of oil that God is asking us to pour out? Anong kaya mong ibuhos kay Lord? Di ba po? Bakit laging sign yung oil? Di ba yung babae, nung nagdala siya ng oil of perfume, alright? Binuhos niya sa paanan ni Jesus. Bakit lagi may symbol or merong emblem ng pagbuhos? Kasi ganoon din po yung pagbuhos sa buhay natin, ng pagmamahal ni Lord sa buhay natin. Ngayon, ano po kayang ibuhos natin sa Panginoon? Yung babae na balo, small jar of oil. Ikaw, ano ang meron kang kayang ibuhos mo sa ating Panginoon? Trust God by giving, whether time, oras mo ba yan? Baka mamaya nauubusan ka na ng oras sa Panginoon. Maybe your resources. Maybe God is calling you out to give your tithes for the Lord. Or maybe forgiveness. Maybe you need to give forgiveness. In the word forgiveness, there's the word give. Forgiving, may giving. Maybe you need to forgive someone na nagsabi sa'yo ng hindi maganda or nakagawa sa'yo ng hindi maganda. Maybe it is a time for you, for us to forgive and see that the Lord will multiply kung ano ang kaya mong isuko sa Kanya. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord ng malakas. Amen. Come on, lift up our hands to Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I don't know how to say exactly how I feel, and I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Maybe you don't know ano nafe-feel mo ngayon. Is there a way to show the passion? Thank you, Jesus. I can feel the presence of the Lord right now. Can I express how truly great I think you are, my dearest His name is Jesus, the lover of your soul. friend? Lord, this is my desire. To pour my love on you, like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my. Why not give your love to Jesus right now? Surrender your lives to Jesus. Lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. His praise is like perfume. I lavish mine on you
till every drop is gone. I pour my life like all upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. It praises like perfume. I lavish mine on you. Jesus is your name. Till every drop is gone. I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. It praises like perfume. I lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love on you. Philippians chapter 2, verse 17. I will read this. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 17. Sabi po dito, but I will rejoice even if I lose my life, pouring it out like a liquid offering to God. Wow! Your life is like a liquid offering to God. Liquid offering, parang oil. When you pour out your life to Jesus, it will overflow. Just like your faithful service is an offering to God. Yung ginagawa mong maliit man o malaki, minakakita man o wala, it is an offering to God. And I will want all of you to share that joy. Yes, you should rejoice, and I will share your joy. Philippians chapter 2, verse 17. Once again, if we want to offer our lives to Jesus and declare Him as our Lord and Savior, if really you also want to experience overflowing blessings, abundant blessings in our lives, financially, emotionally, physically, you need healing for your sickness and disease, mayroon ka man sakit, karamdaman, and God is calling you out right now. Just obey. Faith without action is dead. Come on, let's act on the Lord. I will invite you po to come here to the front as an act of faith. And as we sing this song, as you go to this place, to this altar, God will do miracles in your life. Just believe and do what He says in your life. Sige po, kung meron ka naniniwala, pumunta ka sa harapan nito. If you want to surrender your lives to Jesus. Oh, like all upon your feet. Come on, let's do it quick. Want for you to drink. As you step in, God will do miracles in your life. I pour love on you. It praises like perfume. I lavish mine on Jesus is your name, Holy Spirit. every drop is gone. Love Like all upon your feet. like wine for Maybe you. kabataan ka, you want to surrender your lives to Jesus. Water from Come. my heart. Come to the front. God is calling you right now. On you. Surrender your lives to Jesus. Praises like Perfume. I lavish mine on you Till every drop is gone. I pour my love Like all upon your feet. like wine for you to drink, Like water from my heart. on you. It praises like perfume. I lavish mine on you. Yes, the soul in tears shall reap in joy. Lord, palitan mo bawat luha na kagalakan sa oras na ito. Love, like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. It places like perfume. I lavish mine on you. Till
every drop is gone. Come on, lift up your hands. Nasa likod. Love on you. Come on. Shout the praises. Come on, speak in tongues to the Lord. Lord, we want you to move in our lives, oh God. Come on, the anointing is here right now. Pouring like an oil, overflowing right now. Come on, pour out. Come on, yung nasa likod, come on, lift up your hands to Jesus. The Holy Spirit is here. Ushers, chariot, come on, please help us. Come on, lift up your hands. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo ng yataas. Taas natin ang dalawang kamay sa ating Panginoon to receive. Enlarge to receive. Ay magsasabi, yes, Jesus, dakila ka. Come on, receive. Ang iyong nilikha'y lumuhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat tabi ay magsasabi, receive. Dakila ka, ang iyong nilikha, ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Sige po, purihin natin ating Panginoon. At tabi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Ang iyong likha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Ay magsasabi, Jesus, dakila. Simula likod at harap. Nararapat ka sa papuri, luwalhati niya pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati niya pagsamba. Sige po, papurihin natin ating Panginoon. Come on, let's worship the Lord. Nararapat ka sa papuri. Thank you, Jesus. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba.
Let's begin to thank the Lord. Kahit po nakaupo kayo, pasalamatan natin, Panginoon. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo. Thank you, Jesus. Taas ang ngalan. Think anointing of Jesus is here right now. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha'y lulunod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Kami iyong likha, lumuluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Ang nilikha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri. Come on, let's worship the Lord. Let's begin to thank the Lord right now. Pasalamatan natin ating Panginoon. Come on, open your mouth. Magpakailanman. Salamat po, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, Luwalhati ang pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Tataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, ngalan mo, Jesus. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tataas, itataas ang ngalan mo, Ama. Panginoon Jesus, itataas ang ngalan mo, Ama. Jesus, Jesus, we lift up the name of Jesus. Come on, let's shout a praise to Jesus. Come on, let's shout hallelujah. Hallelujah. Shout the name of Jesus. Thank the Lord for anointing, Lord. Thank the Lord for the breakthroughs, for overflowing blessings. Come on, let's shout the name of Jesus. Come on, shout the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. Come on, open your mouth. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, shout the name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Lord, to God be the glory, all the honor, and the praises to your name, Jesus. Lord, we lift up your name, Panginoon. Alam po namin, lalabas kami sa lugar nito, Lord. We will be all givers, O God, and not just givers, but obedient, Lord, to your word, O God, faithful. And Lord, we will be generous giver, faithful, obedient, Panginoon. And Lord, we will experience overflowing blessings coming from you. Lord, starting this week until next week, Panginoon, we will experience unusual blessings, Panginoon, kakaibang blessings sa aming mga buhay. In Jesus' name, we pray, and everyone say, Amen and Amen.